I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Nako besh, wow! Shout out sa inyo mga besh, sa mga Marcos Loyalists and supporters. Nako, gusto nyo talaga mga good news galing sa Marcos administration na yan. Walang humpayang tulong ng ating mahal na Pangulo sa mga bawat region sa buong Pilipinas. Talagang umiikot mga kababayan. Ayan o, Presidential Assistant Farmers, Fisher-Folk and Family and the Cordillera Administrative Region CAR. Agay, Luna Apayao, July 19, 2024. Grabe. Walang kapaguran mga kababayan. Si Pangulong Marcos Jr. Naloka ako. Pero alam nyo, mga bes, dito sa pagpunta ni Pangulong Marcos Jr. dito sa Cordillera, mayroon palang project yung kanyang ama. Panahon pa ng kanyang ama, mga kababayan, na ilang administrasyon na ang dumaan. Nako, nakatingga. Ngayon ay itutuloy niya. O, tingnan nyo mga bes, pakinggan nyo mga proyekto niya dyan sa Cordillera mga beswa. At nakakalula ang mga binibigay niyang mga tulong. 50 million, 29 million, 39 million. Mako, sa Benguet, Abra, Apayao, Kalinga. Oh my goodness, nakakalula talaga mga kababayan. Dito nyo masasabi na si Pangulong Marcos Jr. tanging bukod sa mga pangulo na nagdaan. Except lang yung kanyang ama, mas nahihigitan niya pa ang Marcos Sr. mga bes ha. Dahil dito mga bes, panoorin nyo ng buo hanggang dulo. Tingnan nyo na yung mga proyekto niya, na nagulat ako doon sa sinabi niya na proyekto ng kanyang ama na hindi man lang tinuloy ng mga administrasyon. Ilang administrasyon mula 1986. Oh, siya na nga magtutuloy. Eto na mga kababayan. See you again on my next upload video. Okay? Horsepower 4-wheel drive tractor na may kabuuang halaga na 5.99 million pesos para sa dalawang Farmers Cooperative and Association o FCAs na may 143 members. Mamamahagi rin po tayo ng mga seedlings ng citrus, kakao at coconut na may kabuuang halaga na 115,000 pesos mula po sa DA, BPI at PCA. At panghuli, mula sa DSWD, mamamahagi po tayo ng tulong sa ilalim ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP na may kabuuang halaga na 25 million pesos para sa 2,500 na magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya mula sa probinsya ng Apayao. Oh wow, social. Sana all. Para po sa kaalaman ng lahat, mayroon din pong sabayang pamamahagi ng AKAP para sa 7,500 benepisyaryo sa iba't ibang bahagi ng Apayao na may karagdagang halaga na 75 million pesos. Madami bes. Puro ayuda daw. Bakit? Araw-araw ba may ayuda? Yan po ay nagbibigay ang Pangulo ng tulong pag sa oras ng dilubyo. At hindi lang po yan. Sa mga magagandang programa, magkikinabang talaga ang mga maralita. Ayun po ang kanyang pangako na matulungan yung mga nasa mababa, lalo na yung mga small business o yung mga akap. Tingnan nyo ang idea niya. Napakaganda, di ba? Kayo, yung mga anti-Marcos, tatanungin ko kayo, ano po ang naitutulong nyo sa mga magsasaka? Sige nga, sa mga mangingisda, sa mga mahihirap, ano po ang naitutulong nyo? Bakit against kayo sa tulong ni Pangulong Marcos Jr.? Pero yung poon nyo, sa ginawa doon, sa Parmale, overprice, sabi ni dating Senator Gordon, 11 billion ang nawala.
Ano naman kaya yun? Kumusta naman kaya yun? At least, itong ginawa ni Pangulong Marcos Jr., nakikita nyo kung saan napunta ang budget. Oh, di ba? Hindi nasasayang. Yung idea niya, diyan niya dinala ang mga budget. Oh. Ngayon, huwag kayo magrereklamo sa mga buwis. Oy, excuse me, yan po ay batas. Nakatala yan sa batas ng Pilipinas. Obligasyon ng bawat Pilipino ang magbuwis. Yan po yan. Ngayon, kung ayaw mo, di wag. Wala naman pumipilit sa inyo eh. Nakikita nyo yung ibang muta, pero yung gabundok na muta ng puo nyo, hindi nyo nakita. Ganun ba yun? Jesus, hindi na lang kayo nagpapasalamat sa magandang ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. na abutan yung mga kababayan natin na nangangailangan, especially yung mga magsasaka, ang mga mangingisda, na hindi nila naramdaman sa mga puon nyo. Oh, 'di ba? Kay Pangulong Marcos lang nila naramdaman. Kayo naman. Oh, lahat ng magaganap programa, katulad ng sinasabi ko, makikinabang po ang lahat. Madidies ka man o mga dilaw ka, walang problema. Si Pangulong Marcos Jr., tulad nga ng sinabi natin, walang political color. Tapos na yung mga nyo. Kayo lang ang nagpapasama sa sarili nyo eh. Si Pangulong Marcos Jr., focus sa trabaho. Hindi kayo nagpapasalamat na may ganun nga Pangulo eh. O lahat ng gusto ng mga past admin siya ang nag-aayos. Kayo talaga, oo. So yun guys, tunghayan natin ang mga highlights itong ginagawa niya. Nag-iikot siya eh. Abangan nyo sa mga probinsya nyo. After Suna, iikot na naman yan. Mamamahagi rin po ang PCIC ng indemnity checks na nagkakahalagang 44,800 pesos. Mula sa DOLE, mamamahagi po tayo ng tulong sa ilalim ng panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD program para sa 4,230 pamilyang benepisyaryo na may kabuuang halaga na 28.31 million pesos. Mamamahagi rin po ng tulong sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program para sa 8 organisasyon mula sa iba't ibang barangay ng Apayao na may kabuuang halaga na 7.56 million pesos. Milyon mga beso, milyon. Ay, wow, grabe. Yung isa, 188,000. Ito naman isa, 1 million. Mula sa DTI, mamamahagi po tayo ng isang shared service facility for Abel Manufacturing na nagkakahalagang 855,525 pesos para sa Luna Weavers Association, isang shared service facility for fruit and vegetable processing na nagkakahalagang 692,000 pesos para sa Bagutong Flora Farmers Irrigators Association, Inc. At isang shared service facility on cacao processing na nagkakahalagang 1.36 million para sa Golden Cacao Farmers Association. Oh, grabe, laki. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
and to His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. of the Republic of the Philippines. Isang malaking karangalan po para sa mga mamamayan ng bayan ng Luna at probinsya ng Apayao na makasama ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Higit sa lahat sa mga kababayan nating kabilang sa sektor ng agrikultura, partikular na sa mga sangay ng pagsasaka at pangingisda at kanilang mga pamilya. Ginoong Pangulo, lubos naming ipinagmamalaki na kami ay mapabilang sa mga bayan at probinsya na inyo pong nalibot sa nagdaan na 2 taon ng inyong panunungkulan bilang Pangulo ng ating bansa. Makabuluhan at makasaysayan ang araw na ito para sa amin, sapagkat ito po ang unang pagkakataon na madalaw po ang aming bayan at probinsya ng kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Wow. Batid ko po sa inyong paglalakbay kanina ay inyo pong nasaksihan na ang malaking bahagi ng aming probinsya ay nakalaan sa mga aktibidad na pang-agrikultura, kung kaya't ramdam namin ang matinding epekto ng El Nino na nararanasan sa buong bansa. Sa kabila ng mga hamon na patuloy na hinaharap ng aming mga kababayan, ay nangingibabaw pa rin ang saya sa aming mga puso sapagkat kami ay dinalaw ng aming mahal na Pangulo upang personal na ihatid ang natatanging tulong sa ating mga magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya. Higit sa lahat ay upang iparamdam ang malasakit ng kasalukuyang administrasyon sa malubhang na apektuhan at nasalanta ng El Nino sa probinsya ng Apayao. Minamahal naming Pangulo, tanggapin po ninyo ang aming taus-pusong pasasalamat at pagpapahalaga sa patuloy na pagsusumikap ng inyong administrasyon upang maiahon ang ating mamamayan sa kahirapan. Makakaasa po kayo na kami po sa probinsya ng Apayao ay patuloy na susuporta sa mga programa ng ating pamahalaan. Mahirap Kada kayo amin. Adatuyen itinabayag tayon nga ororayen nga ama tayo, Wow. pada tayo nga Ilocano, pati kulay, pada tayo, kabagyan tayo pa'y siguro. Kat dito'y itinisang sangayan nga aldaw kanya tayo amin. Ngayong araw, tayo po ay narito lahat sa isang makabuluhang pagtitipon-tipon. Isa ito sa hindi malilimutan sa kasaysayan ng ating minamahal na lalawigan, Apayao. Sa wakas, nandito na po yung ating presidente. Pasensya na kayo, Mr. President, my boss, kung mahabang speech ko. Dahil nung una na hindi kayo natuloy, idinagdag ko na naman yung pangalawang imbitasyon. Ngayong araw na ito, lubos tayong nagagalak sa pagdating ng ating pinakamamahal na Pangulo ng Pilipinas, walang iba kung hindi ang pinakamamahal natin, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., isang karangalan at pribilehyo na magkaroon ng pagkakataon na makapiling ang ating Pangulo sa ating munting probinsya. Lubos tayong nagagalak na makasama rin natin ngayon ang mga membro ng kanyang kalihim o gabinete. Nandito po si Secretary Laurel, ramdam po ng agriculture, ramdam po ng mga fisher folks, mga farmers natin ang benepisyo galing sa agrikultura dito sa Apayao at sa kabuong Cordillera. Nandito po ang ating secretary ng DSWD. Kapag taon ng sakuna, buwan ng mga sakuna, pag gutom ang mga tao, pag ang tao ay nangangailangan ng tulong, nandito po si Secretary Rex Gatchalian.
ang aking classmate nung 14th Congress. Si Secretary Abalos, birthday kasi niya ngayon. Kaya kantahan na lang natin siya mamaya. Welcome to the 4th UNESCO Biosphere Reserve in the Philippines, ang probinsya ng Apayao. Sa kahulian, ang huling hiling ng mga taga-Cordillera ay sana makamtan na namin yung otonomiya sa buong Cordillera. Ang hiling ng karamihan para mas lalo pang mabigyan ng pansin ang Cordillera, ang otonomiya ang dapat gawin natin para ang development ay tuloy-tuloy. Ang kaganapang ito ay kapwa-pagdiriwang at pangako ng patuloy na pag-unlad para sa ating lalawigan. Dapat tayong makipagtulungan sa ating mga pambansang pinuno, lalong-lalo na ang ating presidente, upang matiyak ang pananatiling pag-unlad at paglago para sa probinsya natin at buong Cordillera. Ang pagkakataong ito, ako'y nagpapasalamat, mahal na Pangulo, mahal na mga sekretary, lahat ng mga bisita na dumalo. Ito ay simula pa lamang ng isang bagong kabanata para sa ating lalawigan at saka para sa ating rehiyon, isang may pag-asa, pakikipagtulungan at pinagsamang tagumpay. Maraming salamat po at mabuhay ang bagong Pilipinas. Wakas, nakarating po tayo dito sa napakagandang lalawigan ng Apayao upang makasama at makumusta kayong lahat. Narito ako ngayon upang makabawi man lamang sa inyo dahil sa naudlot na pagbisita noong nakaraang taon dulot ng masamang panahon. Kamuntik na naman tayo itong araw na ito dahil yung weather talagang nagsimula na ang tag-ulan. Kaya lahat ng pinupuntahan namin ay kailangan agahan. Kaya inuna ko na ang Apayao. Tama-tama rin po ang pagbisita ngayon dahil ipinagdiriwang natin ang Cordillera Month. Nais ko rin ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat dahil kinilala niyo po ako bilang isang adopted son ng Apayao. Ako po ay nagagalak sa titulo at pangalan na inyong ipinagkaloob sa amin na pamangalan sa akin. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Agyaman ako, Nay. Higit po sa aking pasasalamat, narito po ako kasama ng ating ilang opisyal ng pamahalaan upang maghatid ng tulong sa ating mga minamahal na magsasaka, mangingisda at inyong mga pamilya. Alam naman po natin, lahat ng maraming kabuhayan ang lubhang tinamaan ng El Nino noong mga nakaraang buwan at ilan sa mga naapektuhan ng matinding tagtuyot ay ang mga sakahan at palaisdaan. Kaya po, ayon sa aming datos, higit 1 bilyong piso, 1.24 billion ang naging pinsala sa sektor ng agrikultura dito sa Cordillera Region na nakaapekto sa kabuhayan ng higit 28,000 magsasaka at mangingisda. Hindi po biro ang ganitong laki at lawak ng pagkawala na sana ay naging pagkain ng maraming pamilya at naging kita ng ating mga kababayan. Upang gabayan kayo sa inyong muling pagbangon, mamimigay po ang Office of the President ng tigsa 10,000 piso para sa ilang piling magsasaka at mangingisda mula sa Apayao, Abra, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Sa kabuuan, naglaang kami ng mahigit 260 milyong piso para sa ating mga benepisyaryo na ipapamahagi natin sa tulong ng mga pamahalaang panlalawigan ng Cordillera Administrative Region. Ang DSWD naman ay mamamahagi ng tigsa 10,000 piso rin para sa 2,500 benepisyaryo ng AKAP program. Ito po ay kasama pa rin ang ilang ahensya ng gobyerno na magbibigay ng ayuda sa ilalim ng kani-kanilang mga programa
na naaagapay sa inyong kabuhayan. Sinama ko po ang ating mga kalihim na galing sa iba't ibang kagawaran dahil ito po ay aming approach sa gobyerno. Ang tinatawag namin na the whole of government approach. Ibig sabihin, pagka meron tayong proyekto, pagka meron tayong programa, ang ginagawa po namin ay ang buong pamahalaan ay tumutulong para maging matagumpay ang programa o proyekto natin. Kaya po, hindi lang po, sasabihin natin kung minsan, ito, DA lang, Department of Agriculture lang ang gagawa niyan. Hindi po, dahil nakakatulong po rin ang DSWD, nakakatulong din po ang DOLE, nakakatulong po ang DTI, nakakatulong po ang DILG. Kaya po, silang sinasama-sama natin lahat para matiyak natin na maging matagumpay ang ating mga programa. Kaya po sila ay nandito. Para po sa ating mga magsasaka, ang DA ay may mamimigay ng mga punla at samut-saring makinarya tulad ng traktora, mechanical transplanter, water pump, recirculating dryer, ilang pang mga kagamitan at pasilidad para sa pagtatanim at pag-aalaga ng hayop. Naglaan din ang DA ng pondo na nakakahalaga ng 70 milyong piso para sa Agri-Negosyo Loan Program upang matulungan kayong makapag-umpisa o mas mapalago ang inyong mga negosyo. At upang mapalakas ang implementasyon ng Agricultural Insurance Program, may inilaan din po tayong pondo na nagkakahalaga ng higit 130 milyong piso para dito sa inyong rehiyon upang mapayabong pa ang inyong mga sakahan. Magbibigay po ang NIA ng isang pump irrigation system at isang solar submersible pump at irrigation system na nakakahalaga ng 28 milyong piso para sa probinsya naman ng Kalinga. Mabibiyayaan din po tayo ng mga lalawigan ng Apayao at isang irrigation system na nakakahalaga ng 42 milyong piso. Sa BIFAR naman ay mamimigay ng ilang bangka, isang fish hatchery, ilang proyekto para sa integrated farm pond culture sa ating mga benepisyaryo dito sa probinsya. Ang DILG naman ay maghahatid ng financial assistance mula sa ating Local Government Support Fund na nagkakahalaga ng mahigit 200 milyong piso para sa ilang bayan dito sa Cordillera. Narito din po ang ating DTI na nagbibigay ng pondo para sa pagpapagawa ng ilang shared service facility para sa Abel, cacao processing, fruit and vegetable processing sa mga bayan ng Luna at ng Flora. Ang DOLE naman ay may handog naman na higit 7.5 milyong piso bilang livelihood assistance sa ilang barangay dito sa Apayao. Maglalaan din po ang DOLE ng higit 28 milyong piso para sa mahigit 4,200 pamilya sa ilalim ng TUPAD program. Ang TESDA naman ay may handog na 3 unit na 3D printing machine. Pati na kasama dyan ang mga toolkit, training support fund at allowances para sa ating mga scholar at ilang institusyon dito sa Apayao. Hindi pa po nagtatapos dyan ang paghahatid natin ng tulong dahil mula naman kasama din po ang ating mga congressman na tumutulong dahil po sa tanggapan po ng House of Representatives sa opisina po ng ating Speaker Martin Romualdez ay naghanda din sila ng tigli 5 kilo ng bigas para sa lahat na nakadalo ngayon dito sa ngayong araw. Higit pa sa ipinapaabot namin na tulong sa serbisyo, sinusuguro po natin na hindi maiiwanan ang Apayao at buong CAR sa ating mithiin na sama-samang pag-unlad.
Meron na tayong ilang priority project na isinasagawa ngayon dito sa inyong rehiyon. Ang ilan dito ay nasimula na gaya ng Marimay Earthfield Dam at Pidig Karasi Kalanasan Road na inaasahan nating matatapos na sa susunod na taon. Nagsimula pa yung kalsadang yan, yung mga ama natin. Ngayon lang natin matatapos. Gaano katagal. Yan. Si Ego Bellas, naalala ko, matagal na, governor din ako noon eh. Matagal namin pinag-uusapan ito, sana mabuo natin. Ngayon nga, mabubuo na natin. Oh, you see guys, panahon ni Pangulong Marcos Sr. pa, ngayon ang anak magtatapos. Di kayo naloka? Ang patuloy din po ang pagpapagawa ng Apayao Sports Complex o Convention Center. At kasalukuyan, sinusuri naman ng DPWH ang hinihingi ninyong karagdagang pondo para sa proyektong ito. Yay! Yan si Pangulong Marcos Jr. Ngayon naman ay parating ang tagulan. Minabuti po namin na maghanda ng pondo, pagkain, non-food item na nagkakahalaga ng higit 83 milyong piso para dito sa region. Mga minamahal kong kababayan, asahan po ninyo na hindi tumitigil ang inyong pamahala upang ipapatupad ang ating mga proyekto at programa na magsusulong ng mas maganda na buhay para sa ating magsasaka at mangingisda. Kung hindi ng lahat ng mga mamamayan at ng Apayao at buong Cordillera. At tanging hiling ko lamang ay magtulungan at magkaisa po tayo upang makamit natin ang ating magandang hangarin para sa isa't isa. Asahan ninyo na narito lang ako, nandito lang po ako ang inyong pamahalaan na handang umagapay sa inyo sa lahat ng oras, anuman ang panahon, anuman ang problema, anuman ang pangangailangan ninyo. Kapit-bisig po natin tahakin ang daan tungo sa isang mas produktibo at masaganang bukas. Agbyag, ti manalog tayo. Agbyag, ti manganap tayo. Agbyag, ti bagong Pilipinas. Diyos tigni na kadatoyamin na po na imbag nga daw yung amin ako. Sa probinsya ng Apayao na sina Salvador Ruz mula sa Patawan Corner, Apayao. Flora Apayao. Alfredo Alos mula sa San Sebastian, Luna, Apayao. At si Edward Guillermo mula sa Alam Putol, Apayao. Ang presidential assistance para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda sa probinsya ng Apayao na may kabuuang halaga na 50 million pesos. Wow! Congratulations! Nagkalaki guys! 50 million! Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa probinsya ng Apayao. Sa probinsya ng Abra, tinatawagan po natin sina Wilma Javier mula sa Calao, Villaviciosa, Abra. Marlon Sales mula sa Calao, Villaviciosa, Abra. Inaanyayahan po natin si Vice Governor Maria Jocelyn Joy Valera Bernos upang tanggapin ang presidential assistance para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda sa probinsya ng Abra na may kabuuang halaga na 34,520 pesos. Ang laki guys! Nakakalula! Sa probinsya ng Benguet, tinatawagan po natin sina Mateo Miguel mula sa Macbas, Katubo, Atok, Benguet. Leon Balang mula sa poblasyon Kibungan, Benguet. At sang tanggapin ang presidential assistance para sa mga apektadong magsasaka
at mangingisda sa probinsya ng Benguet na may kabuuang halaga na 29,740 pesos. Naku, dami. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa probinsya ng Benguet. Nakakalula, Mula guys. naman sa probinsya ng Ifugao, tinatawagan po natin sina Edita Nagulman mula sa poblasyon Hingyon, Ifugao. Arnold Amoyowon mula sa Nangulunan, Hungduan, Ifugao. Noel Bunoy mula sa Olilikon, Lagawe, Ifugao. Inaanyayahan po natin si Governor Jerry Dalipog upang tanggapin ang presidential assistance para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda sa probinsya ng Ifugao na may kabuong halaga na 50 million pesos. Nakakalula, mga kababayan. Ano ba yan? Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa probinsya ng Ano ba Ifugao. yan? Yung mga Mula naiinggit, naman sa probinsya pikit. ng Kalinga, Mga inggit, tinatawagan po natin sina Mario Calderon mula sa Tawang, Balbalan, Kalinga. Wow. Leo Latawan mula sa Ginaang, Pasil, Kalinga. Jocelyn Aliang mula sa Dugpa, Pinokpok, Kalinga. Inaanyayahan po natin ang Kalinga Board Member Danzel Michael Langkit upang tanggapin ang presidential assistance para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda sa probinsya ng Kalinga na may kabuong halaga na 50 million pesos. Laki, mga bes. Ang inggit, pikit. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa probinsya ng Kalinga. Wow. Mula naman sa probinsya ng Mountain Province, tinatawagan po natin sina Eunice at Taban mula sa Caleo, Barlig, Mountain Province. Wow, congratulations po. Ayan. Matina Gaway mula sa Otukan Norte, Bauco, Mountain Province. Rebecca Estima mula sa Giday, Besao, Mountain Province. Inaanyayahan po natin si Governor Bonifacio Lacuasan Jr. upang tanggapin ang presidential assistance para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda sa probinsya ng Mountain Province na may kabuuang halaga na 50 million pesos. Wow. Nakakalula, mga bes. Ang inggit. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa probinsya ng Mountain Province. Ang mga memento bilang pasasalamat sa ating mahal na Pangulo. Inaabot ni Governor Bulot ang aliwa, isang native na bolo ng mga isnag na nagpapaalala ng buhay at kamatayan ng Iapayao. Galing, ah. Congratulations po, Mr. President. Ayan. Ay, pamahiin nila, guys. Galing, oh. Ang busaw, ang kwintas na sinusuot ng mga maharlikang isnag. Ay, oh, grabe. Social, mga bes. Wow, grabe. Galing. Talaga naman, oh. Oh, galing. Ayun, oh. Galing. Congratulations. Maraming salamat po, minamahal naming Pangulo.
So, yun mga kababayan, nakikita nyo? Oh, nakikita nyo yung tulong ni Pangulong Marcos Jr. Sabi ko nga sa inyo, hindi isang region lang, hindi isang probinsya lang. Lahat po 'yan. Fair ang kanyang pagbibigay mga kababayan. Biro nyo 'yun. Nakakalula yung mga binigay niya, 'di ba? 50 million, 39 million, 29 million. Ano pa ang masasabi nyo? Oh, sa ating mga kababayan dyan sa Cordillera. Oh, hindi na siguro kayo magtatampo. Hindi kayo nakakalimutan ng ating mahal na Pangulo. Nako guys, talaga na nakaka-overwhelm talaga. So, shout out sa mga taga Cordillera. See you again guys sa aking mga next upload videos. Abangan nyo ang Pangulo sa mga lugar ninyo. Bye 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 and babus. God bless Philippines. Yan po ang bagong Pilipinas.